Narito tayo sa isang magandang eskinita mula sa panahong medieval sa Bruges, Belgium. Dito, may isang batang babae na nag-iisang namamahala sa isang maliit na pagawaan ng tsokolate na ipinamana pa mula sa kanyang lolo. Siya si Stella. Mayroon siyang isang pangarap. Ang pangarap na tinawag sa kanya ng kanyang pamilya noong bata pa siya. Ang pagiging munting diplomatiko. Nakapasok siya sa prestihiyosong KU Leuven University sa kursong Political Science and Diplomacy, ngunit kinailangan niyang isuko ang lahat para ipagpatuloy ang negosyo ng pamilya nang magretiro ang kanyang ama. Sa kanyang early 20s, hindi pa siya nakaranas na magmahal at inilaan ang buong buhay niya sa paggawa ng tsokolate. Ngunit isang araw ng taglagas, isang lalaking Pilipino ang pumasok sa kanyang tindahan. Si Paulo Reyes, isang graduate ng political science na nagtrabaho bilang isang legislative staff sa Kongreso, ay naglalakbay habang pinag-iisipan ang kanyang hinaharap. Walang pag-aalinlangan niyang iniligtas si Stella mula sa isang aksidente sa pagkapaso. Ang kanilang ugnayan, na nagsimula sa isang tanghalian, ay humantong sa isang linggong kasunduan na magkasama na nauwi sa isang nag-aalab na pag-amin at halik. Sa huli, ang dalawa ay nagpakasal, tinawid ang mga hangganan. Nagpasya si Stella na isara ang negosyo ng pamilya at lumipat sa Pilipinas. Doon, isinilang niya ang kanilang anak na si Amelie at nagtayo ng isang tindahan ng tsokolate na mas naging matagumpay pa kaysa sa Bruges at natagpuan ang tunay na kaligayahan. Anong mga matatamis at nakakaantig na sandali ang pinagdaanan nilang dalawa? Pakinggan natin ang kanyang kuwento. Ang inyong pag-subscribe, pag-like, pag-activate ng notification at membership ay malaking tulong sa akin. Ako ay ipinanganak at lumaki sa maliit na lungsod ng Bruges sa Belgium. Isa itong lugar na parang larawan, kung saan ang mga gusali mula sa panahong medieval ay nananatiling buo. Tinatawag ito ng mga turista na Venice of the North. Isang lungsod na napapalibutan ng mga kanal, kung saan ang mga batong gusali ay naglalaman ng daan-daang taon ng kasaysayan. Para sa akin, ito ay karaniwang tanawin lamang, ngunit dumarayo ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo para lamang makita ito. Ang pangalan ko ay Stella. Noong early 20s ako, isa akong ordinaryong babae, ngunit may isang espesyal na bagay sa akin. Ito ay ang tindahan ng tsokolate na minana pa mula sa aking lolo. Sariwa pa rin sa aking alaala ang mga araw na iyon. Noong pinapatakbo pa ng lolo at tatay ko ang tindahan, uupo ako sa isang sulok ng pagawaan at kakain ng tsokolate hanggat gusto ko. Laging nakangiti ang lolo ko habang inaabutan ako ng bagong gawang tsokolate. Stella, apo, tingnan mo ito. May bago tayong lasa ngayon. Sa tuwing sasabihin niya iyon, magniningning ang aking mga mata habang tinatanggap ang tsokolate. Naaalala ko ang mga sandaling ipinagmamalaki ko ito sa aking mga kaibigan, ang pagmamayabang na iyon. Wala kayong ganito sa inyo, di ba? Para akong isang prinsesa sa harap nila. Ang lugar na iyon ay hindi lamang isang tindahan para sa akin. Ito ay isang taguan na puno ng masasayang alaala. Natutunan ng tatay ko ang sining mula sa aking lolo. Isang proseso na tumagal ng maraming taon. Ang pagkontrol sa temperatura, tamang halo ng mga sangkap, paggawa ng mga molde bawat isa, ay isang sining. Lumaki ako na pinapanood sila. Bata pa lang ako, alam ko nang hindi simpleng trabaho ang paggawa ng tsokolate. Ngunit mabilis talagang lumipas ang panahon. Pumanaw ang aking lolo. At tumanda na rin ang aking ama, kaya't nagsimula siyang isipin ang pagreretiro. Ako ay nag-iisang anak. Wala akong kapatid. Kung magpapatuloy ang ganito, ang aking taguan noong bata pa ako ay magsasara. Ang isipin lamang na ang tindahan na minana sa maraming henerasyon ay magtatapos sa akin ay sumasakit sa aking puso. Hindi ko kayang hayaan iyon. Sa totoo lang, mayroon akong ibang pangarap. Ang maging isang diplomatiko. Mula pagkabata, mahilig akong makipag-usap sa mga tao mula sa iba't ibang bansa at kapag may mga international conference sa balita, hindi ko maalis ang aking tingin. Tinawag ako ng aking pamilya na munting diplomatiko. Kapag may mga dayuhang customer sa tindahan, ako ang lumalapit para makipag-usap. English, French, Dutch, ginagamit ko ang lahat ng natutunan ko sa paaralan para makipag-usap sa kanila. Siguradong magiging diplomatiko si Stella paglaki niya.
Madalas itong sabihin ng aking ina at naniwala rin ako roon. Nang makapasa ako sa KU Leuven University sa kursong Political Science and Diplomacy matapos ang mahirap na paghahanda, sobrang saya ko. Muntik na akong maiyak nang matanggap ko ang acceptance letter. Sa wakas, pakiramdam ko ay isang hakbang na akong papalapit sa aking pangarap. Sa unang araw ko sa klase, habang naglalakad sa campus, kinikilig ako. Ito na ang simula. Magbabago na ang buhay ko. Ngunit iba ang katotohanan. Hindi pa natatapos ang unang semestre ko sa universidad nang biglang lumala ang kalusugan ng aking ama. Noong kabataan niya, nadulas siya sa yelo habang nagbubuhat ng mabibigat na sako ng sangkap. Noong panahong iyon, hindi niya ito gaanong pinansin. Ngunit ang pinsala sa kanyang braso at likod ay nagdulot ng malubhang komplikasyon habang siya ay tumatanda. Noong una, paminsan-minsan lang siyang dumaing ng sakit, ngunit unti-unti itong lumala. Nang magpatingin siya sa ospital, sinabi ng doktor, "Hindi na po kayo dapat magpilit. Lalo na ang pagbubuhat ng mabibigat, iwasan niyo na po yan. Hindi na maipagpapatuloy ng aking ama ang pagpapatakbo ng tindahan." Isang gabi, nagtipon ang aming pamilya. Mabigat ang pakiramdam. "Stella, anak, patawarin mo si Papa. Hindi ko natulungan na matupad mo ang pangarap mo." Ganoon ang sinabi ng aking ama. Ngunit alam ko kung gaano kahalaga ang tindahan na ito sa aming pamilya. Minana pa ito mula sa lolo ng aking lolo. Hindi lamang ito isang paraan para kumita ng pera, kundi ang kasaysayan mismo ng aming pamilya. "Okay lang po, Tay. Ako na po ang bahala." Kusang lumabas iyon sa aking bibig. "Stella, anak, okay lang po talaga. Sa totoo lang, gusto ko rin pong gumawa ng tsokolate. Mula pagkabata, ito na ang nakikita ko. Hindi iyon kasinungalingan. Mahal ko talaga ang tsokolate at mahal ko ang tindahan. Ayaw ko lang talagang isuko ang pangarap kong maging diplomatiko. Ngunit kailangan kong pumili." Matapos ang matagal na pag-iisip, nagpasya ako. Hihinto ako sa pag-aaral at magiging isang chocolatier. Sinubukan akong pigilan ng mga tao sa paligid ko. Mga kaibigan, professor, maging ang aking ina. "Nakapasok ka na sa unibersidad, bakit mo susukuan? Puwede mo namang gawin yang paggawa ng tsokolate sa ibang araw. Buhay mo yan, Stella. Gawin mo kung ano ang gusto mo." Lahat sila ay nag-aalala para sa akin. Nagpapasalamat ako, ngunit buo na ang aking desisyon. Desisyon ko po ito. Hindi ko ito pagsisisihan. Ngunit, hindi ko pinagsisihan ang aking desisyon. O mas tamang sabihin, sinikap kong hindi ito pagsisihan. Inilaan ko ang mga huling taon ng aking kabataan bilang isang apprentice. Habang tinuturuan ako ni Papa ng mga teknik, isa-isa kong pinag-aralan ang mga recipe ni Lolo. Mas mahirap ito kaysa sa inaasahan ko. Gigising ako ng 5 ng umaga para ihanda ang mga sangkap, i-check ang temperatura at halumigmig, at tatayo ng maraming oras para gumawa ng tsokolate. Kahit kaunting pagkakamali sa temperatura ng pagtunaw ng tsokolate ay nagpapabago sa lasa. "Stella, babaan mo pa. Masyado pang mainit." Mahigpit ang aking ama. Walang paboritismo kahit pamilya. Sa katunayan, mas mahigpit pa siyang magturo. "Ito ang recipe ng ating pamilya. Kailangan mong matutunan ito ng tama." Kahit na nagkapaltos ang aking mga kamay at sumasakit ang aking likod, tiniis ko. Sa gabi, pagod na pagod akong babagsak sa kama, ngunit kinaumagahan, babangon ulit ako at pupunta sa tindahan. Ang aking mga kaibigan ay nag-enjoy sa buhay kolehiyo. Sa mga litratong nakikita ko sa social media, puno sila ng mga party, paglalakbay, at pakikipag-date. Minsan, naiinggit ako. Sana ganyan din ang buhay ko. Ngunit nagtiwala ako sa aking desisyon. Lumipas ang ilang taon at naipasa na sa akin ng aking ama ang lahat ng kanyang kaalaman, maging ang sikretong recipe ni Lolo. "Ngayon, ikaw na ang may-ari, Stella," sabi niya, at idineklara ang kanyang pagreretiro. "Ngayon, sayo na ang tindahan na ito, Stella. Patakbuhin mo ito sa paraang gusto mo. Naniniwala kami ni Lolo mo na magagawa mo yan ng maayos."
Lahat ng karapatan sa tindahan ay inilipat sa aking pangalan. Nang makita ko ang pangalan ko sa mga legal na dokumento, naramdaman ko ang bigat. Ngayon, tunay na responsibilidad ko na ito. Ang aking mga magulang ay lumipat sa isang tahimik na bayan sa probinsya at nagsimula akong manirahang mag-isa sa maliit na bahay sa likod ng tindahan. Mula noon, ang buhay ko ay umikot na lamang sa tsokolate. Pagkagising sa umaga, ang una kong pupuntahan ay ang tindahan at magtatrabaho ako hanggang gabi. Halos wala akong araw ng pahinga. Lunes hanggang Linggo, pare-pareho ang aking routine. Maraming lalaki sa paligid ang nagpakita ng interes. Mula pagkabata, nakakatanggap na ako ng atensyon dahil sa aking hitsura at lalo pa itong dumami nang ako na ang namamahala sa tindahan. Mga kabataang lalaki sa lugar, maging ang mga mas matatanda, lahat ay nagkunwaring interesado sa tsokolate. Stella, gusto mo bang magkape tayo? Pwede mo ba akong turuan kung paano gumawa ng tsokolate? Gusto ko talagang matuto. May oras ka ba mamayang gabi? May alam akong masarap na restaurant. Lahat sila ay nagkunwaring interesado sa tsokolate, ngunit alam ko. Alam ko kung ano ang tunay nilang layunin. Nakikita ko ito sa kanilang mga mata, sa kanilang pananalita, sa kanilang mga kilos. Palagi ko silang tinatanggihan ng malamig. Pasensya na, pero abala ako. Hindi ako interesado. Wala akong balak makipag-date ngayon. Noong una, magalang akong tumatanggi, ngunit unti-unti akong nainis. Paulit-ulit kong sinasabi ang parehong mga salita. Sa huli, naging masungit na ako sa kanila. Pakiramdam ko, kung magbibigay ako ng atensyon sa ibang bagay, mapapabayaan ko ang tindahan. Paano kung maging pabaya ako sa trabaho dahil sa pakikipag-date? Paano kung maubos ang oras ko dahil sa boyfriend? Mayroon akong ganoong takot, kaya sa aking early 20s, hindi ako kailanman nakipag-date. Hindi ko alam kung ano ang pag-ibig, kung ano ang kilig. Kapag nagkukuwento ang mga kaibigan ko tungkol sa kanilang love life, nakikinig lang ako. Hindi ako makarelate. Ganoon ba talaga kasaya yon? Sa isip ko, hindi ko maintindihan. Sa halip, ibinuhos ko ang lahat ng aking passion sa tsokolate. Ginamit ko ang recipe ni Lolo bilang basehan, ngunit sinubukan ko ring gumawa ng mga bago. Nag-aalok ako ng iba't ibang lasa bawat season, nakikinig sa feedback ng mga customer, at nagpapabuti. Strawberry chocolate, hazelnut chocolate, orange chocolate, sumubok ako ng iba't ibang variation. Nagbunga ang aking pagsisikap. Ang tindahan na dati dinadayo lamang ng mga taga roon ay unti-unting nakilala. Naging must-visit spot ito para sa mga turistang bumibisita sa Bruges. Naisama ito sa mga travel guidebook at dumami ang online reviews. Napakasarap ng tsokolate na ito. Pinakamasarap na natikman ko sa Bruges. Recipe pa raw ito mula sa lolo nyo. Talagang espesyal. Sa tuwing nakakarinig ako ng papuri, nakakaramdam ako ng pagmamalaki. Parang pinapatunayan nito na hindi mali ang aking desisyon. Umasenso ang tindahan at ako ay naging isang matagumpay na chocolatier, ngunit sa kabilang banda. Tuwing gabi, pag-uwi ko sa aking maliit na bahay at paghiga sa kama, bigla kong naiisip, ito ba ang buhay na gusto ko? Habang buhay ba akong mabubuhay ng mag-isa? Tinititigan ko ang kisame at tinatanong ang sarili ko ng mga ganitong tanong. Ang sagot ay palaging pareho. Hindi pa panahon. Mag-focus muna tayo sa tindahan. Ngunit kinaumagahan, bubuksan ko ulit ang tindahan at gagawa ng tsokolate. Iyon ang aking routine, ang aking buhay. Ganoon lumipas ang panahon. At isang araw ng taglagas, isang tao na ganap na magpapabago sa aking buhay ang pumasok sa aking tindahan. Hindi ko inaasahan noon kung anong magiging kahulugan niya sa akin, kung gaano niya kalaki babaguhin ang aking buhay. Isang ordinaryong Sabado ng taglagas ang araw na iyon. Napakaganda ng taglagas sa Bruges. Ang mga dahon ay nagiging dilaw at pula, at ang malamig na hangin ay marahang umiihip. Ang hamog sa umaga na bumabalot sa mga kanal ay parang eksena sa isang fairy tale. Paborito ng mga turista ang panahong ito. Hindi kasing init ng tag-araw at hindi kasing lamig ng taglamig. Tamang-tama lang ang panahon. Gaya ng dati, maaga kong binuksan ang tindahan.
5:05 ng umaga. Pagkatunog ng alarm, bumangon agad ako, naligo, uminom ng kape, at pumunta sa tindahan. Wala pang tao sa kalye. Ang tahimik na umaga ng Bruges. Ito ang paborito kong oras. Ang Sabado ay isang abalang araw. Maraming tao ang bumibisita sa Bruges tuwing weekend. Mga pamilya, magkasintahan, magkakaibigan, iba't ibang tao ang dumarating para makita ang magandang lungsod na ito. Kaya naman, mas maaga akong naghanda kaysa karaniwan, nagtunaw ng tsokolate, naghanda ng mga molde, inayos ang display, isang pamilyar na routine. Ilang taon ko na itong inuulit-ulit, kaya't kaya ko nang gawin kahit nakapikit. Ngunit, hindi pa oras ng pagbubukas, may pumasok sa tindahan. Napatingin ako sa tunog ng pinto. Nakita ko ang isang lalaki na nakatayo. Halatang turista, isang lalaking Asyano, may dalang backpack. Mayroon ding kamera na nakasabit sa kanyang leeg. Isang tipikal na itsura ng manlalakbay na madalas makita sa Bruges. Malinis na itsura, komportableng damit, mukhang nag-iisa siyang naglalakbay. Pasensya na po, pero 5 minuto pa po bago kami magbukas. Pwede po kayong maghintay ng mga 30 minuto? Magalang kong sinabi. Hindi pa kasi ako tapos maghanda. Tumango lang ang lalaki ng walang imik. Tahimik siyang nagbow at tumayo sa isang sulok ng tindahan para maghintay. Wala siyang sinabi. Tahimik lang siyang nakatayo at tinitingnan ang tindahan. Napakahihiyain naman ng taong ito. Sabi ko sa isip ko. Karaniwan kasi, ang mga turista ay nagtatanong ng kung ano-ano o kung puwede bang kumuha ng litrato. Lalo na ang mga Asyanong turista, mahilig silang kumuha ng litrato, ngunit iba ang lalaking ito. Tahimik lang siyang naghihintay. Nagpatuloy ako sa paghahanda, ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang lalaki. Sino kaya siya? Nag-iisa kaya siyang naglalakbay? Saang bansa kaya siya galing? Ano kaya ang iniisip niya? Pasimple ko siyang tiningnan. Interesado niyang tinitingnan ang mga tsokolate sa display. Minsan, napapangiti siya. Mukhang mahilig siya sa tsokolate. Habang nag-iisip ako ng kung ano-ano, nakagawa ako ng pagkakamali. Naglilipat ako ng tinunaw na tsokolate sa isang molde. Kailangan kong ilipat ang tsokolate mula sa isang malaking kaldero patungo sa isang maliit na pitchel para ibuhos sa molde. Habang nililipat ko ang pitchel na may lamang mainit na tsokolate, nadulas ang aking kamay. Bakit kaya? Dahil ba iniisip ko ang lalaking iyon at hindi ako nakapag-focus? O dahil ba kulang ako sa tulog, kaya nanghina ang aking kamay? Aray! Napasigaw ako. Ang mainit na tsokolate ay natapon sa aking kaliwang braso. Agad na namula at namaga ang napasong bahagi. Sobrang sakit, hindi ko alam ang gagawin. Napaiyak ako at nanghina ang aking mga binti. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Nataranta ako at wala akong magawa. Noon nangyari iyon, biglang may tumakbo papasok sa kusina. Ang turista. Mabilis niyang naintindihan ang sitwasyon at kumilos ng walang pag-aalinlangan. Hinawakan niya ang aking braso at dinala ako sa lababo. Binuksan niya ang malamig na tubig at itinapat sa aking braso. Nang tumama ang tubig sa paso, naramdaman ko ang ginhawa kasabay ng hapdi. Hayaan mo lang sa malamig na tubig. Huwag kang gagalaw. Kalmado ang kanyang boses. Hindi siya nataranta, para siyang sanay sa ganitong sitwasyon. Kalmado siyang humarap dito. May yelo ba kayo? Nasaan? Doon. Sa freezer. Dahil sa sakit, hirap akong magsalita. Itinuro ko na lang ang freezer. Mabilis siyang kumuha ng yelo mula sa freezer at inilagay sa isang plastic bag. Tumingin siya sa paligid, nakahanap ng malinis na tuwalya at binalot ang ice pack. Kahit na madali yan ang pagkakagawa, mukha itong propesyonal. Idikit mo to. Tiisin mo lang sandali. Gagaling din yan. Ang kanyang mga kamay ay malumanay ngunit sigurado. Maingat niyang hinawakan ang aking braso at idinikit ang ice pack. Hindi masyadong madiin, hindi rin masyadong maluwag. Tamang-tama lang ang pressure. Habang umuungol ako sa sakit, namangha ako sa sitwasyon. Sino kaya ang taong ito? Bakit ang galing niyang mag-first aid? Doktor ba siya? O isang paramedic? Okay ka lang? Masakit, no?
Nag-aalala niyang tanong. Opo, masakit. Tiisin mo lang. Mukhang malala ang paso. Kailangan nating pumunta sa ospital. Ospital? Oo. Mukhang second degree burn. Kailangan mong magpagamot ng maayos. Lalo akong namangha sa sinabi niya, pati ang tindi ng paso. Alam niya, kaya ko pong mag-isa. Sinabi ko iyon dahil nahihiya ako. Unang beses naming magkita, ayokong maging abala sa kanya. Hindi. Sasamahan kita. Matigas niyang sabi. Okay lang po talaga ako. Mag-isa. Sa lagay mo ngayon, mahihirapan kang pumunta mag-isa. Tutulungan kita. Okay lang. Walang problema. Hawak na niya ang aking bag. Tiningnan niya ang loob ng tindahan, nakita ang aking handbag, at kinuha ito. Sa totoo lang, medyo naiilang ako. Unang beses naming magkita. Bakit siya ganito ka-helpful? Pinipilit lang ba niya ang sarili niyang maging mabait, kahit nakakaabala? May hinihintay kaya siyang kapalit? Ngunit sa kabilang banda, naantig ako. Ang kanyang pagtakbo ng walang pag-aalinlangan sa isang emergency. Ang kanyang kalmadong pagharap sa sitwasyon. Ang kanyang pagpupumilit na tumulong kahit tumatanggi ako. Kakaiba ito, ngunit nagpainit sa aking puso. Pupunta tayo sa St. John Hospital. Yan ang pinakamalapit na ospital dito. Sabi niya. Tumango ako. Wala na akong lakas para tumanggi. At sa totoo lang, sobrang sakit para pumunta mag-isa. Kahit paglakad ay mahirap. Sabay kaming naglakad papunta sa ospital. Nagsisimula nang lumabas ang mga tao sa kalye. Nagbubukas na ang mga tindahan. At isa-isang dumarating ang mga turista. Isang mapayapang umaga ng weekend. Habang naglalakad, pasimple ko siyang tiningnan. Medyo matangkad siya at may maayos na itsura. Kalmado rin ang kanyang paglakad. Dahan-dahan siyang naglalakad sa tabi ko at paminsan-minsan ay tinitingnan ang aking kalagayan. Okay ka lang? Opo. Malapit na tayo sa ospital. Tiisin mo lang. Nagpapasalamat ako sa kanyang pag-aalala. Sino kaya siya? Gusto kong malaman, ngunit dahil sa sakit, wala akong lakas para magsimula ng usapan. Ang paglakad lamang ay sapat ng mahirap. Pagdating namin sa ospital, pumunta kami sa emergency room. Tiningnan ng doktor ang aking braso at naging seryoso ang kanyang mukha. Second degree burn ito. Nagkapaltos na. Mabuti na lang at hindi malala, pero kailangan mong mag-ingat para hindi maimpeksyon. Opo. Sa ngayon, iwasan mo muna ang mga maiinit na bagay. Lalo na sa trabaho. Mag-ingat ka. Hindi ka dapat magpilit ng kahit isang linggo. Habang ginagamot ako, naghintay ang lalaki sa labas. Tahimik siyang naghihintay sa waiting area. Paglabas ko, matapos ang gamutan, nandoon pa rin siya. Nakaupo siya sa isang upuan at nagbabasa ng libro. Ngunit tumayo siya nang makita niya ako. Kamusta ka na? Tanong niya. Okay na po, salamat sa'yo. Maraming salamat po. Taos puso akong nagpasalamat. Kung wala siya, ano na kaya ang nangyari sa akin? Doon ko napagtanto. Hindi ko man lang alam ang pangalan niya. Pasensya na. Pero ano po ang pangalan niyo? Paolo Reyes. Galing ako sa Pilipinas. Pilipinas. Ako po si Stella. Maraming salamat po, Paolo. Walang anuman. Ginawa ko lang ang dapat gawin. Ganoon kami unang nagkakilala. Paglabas namin ng ospital, bigla kong naisip. Hindi ko mabubuksan ang tindahan ngayon. Hindi ko magagamit ng maayos ang aking braso, kaya hindi ako makakagawa ng tsokolate. At kailangan kong magpasalamat sa taong ito. Nakatanggap ako ng ganito kalaking tulong, hindi ko siya pwedeng paalisin na lang. Paolo, dahil hindi ko na rin mabubuksan ang tindahan, gusto mo bang sabay na tayong mananghalian? Ako ang taya, bilang pasasalamat. Mabilis kong idinagdag. Wala itong ibang ibig sabihin. Huwag kang mag-alala. Gusto ko lang talagang magpasalamat. Gusto kitang ilibre ng pagkain. Sandaling nag-isip si Paolo, pagkatapos ay ngumiti. Sige. Salamat. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan may masarap na kainan dito sa Bruges. Kung ganoon, ituturo ko sa iyo ang isang magandang lugar. At ganoon kami sabay na nananghalian. Hindi ko alam noon
na ang isang tanghalian na ito ay ganap na magpapabago sa aking buhay. Pumunta kami sa isang restaurant na tinatawag na Pasta Gusto. Isa ito sa mga paborito kong lugar sa Bruges. Isang maliit na restaurant na matatagpuan sa isang tahimik na eskinita, malayo sa sentro ng lungsod. Hindi ito matao sa mga turista. Karamihan sa mga customer ay mga lokal. Napakasarap ng pasta na ginagawa mismo ng may-ari. Pagkaupo namin, binuksan ko agad ang menu. Napakasarap ng pasta dito, lalo na ang carbonara at aglio olio. Irerekomenda ko sa'yo. Salamat. Kung ano ang pipiliin mo, Stella, yun na rin ang sa akin. Hindi ko kasi alam. Nakangiting sabi ni Paulo. Ang kanyang ngiti ay nakakainit ng puso. Nag-order ako ng 2 carbonara, isang salad at mga inumin. Nakilala ako ng may-ari at masayang bumati. Stella, ang tagal mong hindi napasyal. Sinong kasama mo ngayon? Kaibigan po. Maikli kong sagot. Hindi ko kasi alam kung paano ipapaliwanag. Pagkatapos naming mag-order, nagsimula kaming mag-usap ng masinsinan. Paolo, anong trabaho mo sa Pilipinas? Nagtaka ako. Gusto kong malaman kung anong klaseng tao siya. Dati akong nag-aral ng political science. Pagkatapos kong graduate, nagtrabaho ako bilang legislative staff sa isang partido sa Maynila. Political science? Medyo lumakas ang boses ko. Nagulat ako. Political science? Oo. 4 na taon akong nag-aral sa universidad at pagkatapos graduate, pumasok agad ako sa partido. Noong una, may passion ako. Akala ko, mababago ko ang mundo sa pamamagitan ng politika. May bahid ng pait sa boses ni Paulo. Pero iba ang realidad, yung agwat sa pagitan ng idealismo at katotohanan. Bilang isang staff, mas maraming ginagawang hindi gaanong mahalaga. Pag-aayos ng papeles, pag-manage ng schedule, mga gawaing bahay, kaya kamakailan lang, nag-resign ako. Gusto kong pag-isipan ulit ang aking hinaharap. Naglakbay ako para hanapin kung ano talaga ang gusto ko habang nililibot ang Europa. Naantig ako sa sinabi ni Paulo. Political science. Iyon ang pangarap na isinuko ko. Ako rin. Gusto ko ring mag-aral ng political science dati. Talaga? Ngayon, si Paulo naman ang nagulat. Nanlaki ang kanyang mga mata at tinitigan niya ako. Dahan-dahan kong ibinahagi ang aking kuwento. Matagal na panahon na mula noong huli akong nagbahagi ng aking saloobin sa isang tao. Mula pagkabata, gusto kong maging diplomatiko. Makipag-usap sa mga tao mula sa iba't ibang bansa, unawain ang iba't ibang kultura, ganoong trabaho ang gusto ko. Kapag may mga international conference sa TV, hindi ko maalis ang aking tingin. Tapos, tinawag ako ng pamilya ko na munting diplomatiko. Kapag may mga dayuhang customer sa tindahan, ako ang lumalapit para makipag-usap. Sa English, French, Dutch. Ginagamit ko lahat ng natutunan ko sa eskwelahan. Napangiti ako, ngunit may kirot sa isang bahagi ng aking puso. Malinaw na naaalala ko ang mga sandaling iyon. Sabi ni Lolo, si Stella, siguradong magiging isang magaling na diplomatiko paglaki niya. Magiging karangalan siya ng ating pamilya. Tuwing naririnig ko iyon, sobrang saya ko. Dumating ang pasta, ngunit nagpatuloy ako sa pagkukuwento. Nang makapasa ako sa KU Leuven University sa kursong Political Science, sobrang saya ko. Akala ko, matutupad ko na ang pangarap ko. Sobrang excited ako sa unang semestre. Matututunan ko na ang international politics, diplomatic strategy, mga ganoon. Pero bakit? Maingat na tanong ni Paulo. Nagkasakit ang tatay ko. Ang pinsala niya noong kabataan niya ay lumala habang tumatanda. Hindi na niya kayang patakbuhin ang tindahan. Ako lang ang anak, at kailangan may magmana sa tindahan. Ipinulupot ko ang pasta sa aking tinidor habang nagpapatuloy. Minana pa ito mula sa lolo ko. Kasaysayan ito ng aming pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Hindi ko kayang tapusin ito sa aking henerasyon. Kaya ka huminto sa pag-aaral. Oo. Kaya, nagpasya akong maging isang chocolatier. Isinuko ko ang aking pangarap. Sandaling katahimikan.
Tahimik na tinitingnan ni Paulo ang aking mukha. Pinagsisisihan mo ba? Tanong ni Paulo. Hindi. Hindi ko pinagsisisihan. Ang tindahan ay isang mahalagang lugar na puno ng aking mga alaala noong bata pa ako. Isang lugar na puno ng masasayang sandali kasama ang aking lolo at ama. Sandali akong huminto. Pero minsan, naiisip ko, kung nagpatuloy ako sa pag-aaral noon, anong klaseng tao kaya ako ngayon? Baka nagtatrabaho ako sa UN o baka sa Department of Foreign Affairs. Medyo nanginginig ang boses ko, pero ngayon, dahil sa isang simpleng trabaho, nasugatan ako. Nahihiya ako sa sarili ko. Ilang taon ko nang ginagawa ito, pero nagkakamali pa rin ako. Iniisip ko kung ito ba talaga ang para sa akin. Naluha ako. Bumuhos ang aking emosyon. Noon nagsalita si Paulo. Stella, 100 beses kang mas mabuting tao kaysa sa akin. Ha? Nagulat akong tumingin sa kanya. Ako. Tumatakas lang ako sa realidad kaya ako nandito. Dahil mahirap, nakakabagot, at hindi ko makita ang aking hinaharap. Tumakas ako, iniwan ko ang trabaho ko, at hindi ko alam kung ano ang susunod kong gagawin. Seryoso ang tingin ni Paulo. Pero ikaw, Stella, isinuko mo ang iyong pangarap para sa iyong pamilya. At hanggang ngayon, ginagawa mo ang lahat para patakbuhin ang tindahan. Naging matagumpay ka pa nga na naging bahagi ito ng tourist trail. Alam mo ba kung gaano kadakila iyon? Wala akong ganoong tapang. Isa lang akong makasariling tao na iniisip lang ang sarili ko. Wala akong masabi sa sinabi ni Paulo. Uminit ang aking puso. Ang mga aksidente ay nangyayari sa lahat. Baka pagod ka lang o nawala sa focus. Pwedeng mangyari yon. Hindi dapat iyon maging dahilan para pagdudahan mo ang iyong kakayahan. Sa loob ng maraming taon, perpekto mong ginawa ang iyong trabaho. Salamat, Paulo. Taos-puso akong nagpasalamat. Unang beses naming magkita, pero binigyan niya ako ng ganitong aliw. Naintindihan niya ang aking nararamdaman. Nagpatuloy kami sa pag-uusap. Ikinuwento ni Paulo ang buhay sa Pilipinas, ang politika, ang kanyang mga kabiguan bilang isang staff, ang agwat sa pagitan ng idealismo at realidad. Ramdam ko ang kanyang sinseridad. Ikinuwento ko naman ang buhay sa Bruges, ang hirap at saya ng paggawa ng tsokolate at ang kalungkutan. Hindi namin namalayan ang oras. Naubos namin ang pasta at nag-order pa ng dessert. Matagal na mula noong huli akong nagkuwento ng ganito kahaba, sabi ko nang nakangiti. Ako rin. Sa buong paglalakbay ko, ito ang unang beses na nagkaroon ako ng ganito kalalim na usapan. Parang may koneksyon tayo. Ganoon din ang nararamdaman ko. Nagkatinginan kami at ngumiti. Nang matapos ang kainan, hinanap ko ang aking bag para magbayad. Ako na ang magbabayad. Tinulungan mo ako ng malaki ngayon. Buong tiwala kong sinabi. Nangako ako. Ngunit, wala ang aking wallet. Ha? Sigurado akong nilagay ko to dito. Muli kong hinalungkat ang aking bag, ngunit wala ang wallet. Tanging ang ID at cellphone ko lang ang nandoon. Doon ko napagtanto. Sa pagmamadali naming pumunta sa ospital, sa aking pagkapanik, ID lang ang nadala ko at naiwan ang wallet sa tindahan. Dahil sa pagmamadali kong kunin ang handbag, naiwan ko ang wallet. Namula ang aking mukha, sobrang nakakahiya. Ako ang nagsabing ako ang magbabayad, tapos wala akong wallet. Pasensya na. Mukhang naiwan ko ang wallet ko sa tindahan. Pasensya na talaga. Namula ang aking mukha. Okay lang, sabi ni Paulo nang nakangiti. Walang bahid ng pagkainis. Ako na ang magbabayad. Pero may kondisyon. Kondisyon? Kinabahan ako. Baka kung anong kakaibang kondisyon ang sabihin niya. Pagpunta natin sa tindahan, ipakita mo sa akin ang iyong pagawaan. Gusto kong makita kung paano ginagawa ang tsokolate. Yun talaga ang dahilan kung bakit maaga akong pumunta kanina. Medyo nagulat ako. Karaniwan, sa ganitong sitwasyon, ibang bagay ang hinihiling ng mga lalaki. Hihingin ang numero ko o yayayain akong mag-dinner. Ngunit iba si Paulo. Yun lang? Oo, yun lang. Gusto ko talagang malaman kung paano ginagawa ang tsokolate. Mukhang seryoso si Paulo. Sige,
Punta tayo sa pagawaan. Ipapakita ko sa iyo ng detalyado. Pumayag ako sa kanyang alok. Matapos magbayad, lumabas kami ng restaurant. Maingay pa rin sa labas dahil sa mga turista. Laging ganito ang Bruges tuwing weekend. May mga street performer, mga kumukuha ng litrato, mga magkasintahang magkahawak kamay na naglalakad. Magkatabi kaming naglakad. Papunta sa tindahan, ilang beses ko siyang pasimpleng tiningnan, kakaiba talaga ang taong ito. Ibang-iba sa ibang mga lalaki. May tiwala akong naramdaman at komportable ako sa kanya. Hindi nakakailang kasama. Baka, sabi ko sa isip ko. Baka ang taong ito, okay lang na nasa tabi ko. Ito ang unang beses na naisip ko iyon. Isang damdamin na hindi ko pa naramdaman sa kahit sinong lalaki. Pagbalik namin sa tindahan, maingay pa rin ang kalye. Laging masigla ang Bruges tuwing weekend. Mga pamilyang turista na kumakain ng ice cream habang naglalakad, mga magkasintahang magkahawak kamay na namamasyal sa tabi ng kanal, mga magkakaibigang masayang kumukuha ng litrato. Lahat ay masaya habang ine-enjoy ang magandang lungsod na ito. Ngunit sa loob ng tindahan, tahimik. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong sa akin ang pamilyar na amoy ng tsokolate. Ang pinakakomportabling amoy para sa akin. Pakiramdam ko, nakauwi na ako. Ito ang aking pagawaan. Ginagamit pa ito mula pa noong panahon ni Lolo. Ipinakita ko kay Paolo ang loob. Dahan-dahan niyang nilibot ang tindahan, ang mga tsokolate sa display, ang work table, ang iba't ibang kagamitan, isa-isa niyang tiningnan ng may interes. Mukhang interesado talaga siya. Puno ng kuryosidad ang kanyang mga mata, napakaganda at kaakit-akit. Gusto ko ang lumang pakiramdam. Ramdam ang kasaysayan. Salamat. Ako mismo ang nag-ayos at nagdekorasyon nito. Pinapanatili ko pa rin ang mga kagamitan na ginamit ni Lolo. Medyo ipinagmalaki ko ito. Gusto kong basagin ang awkward na katahimikan. Medyo kinakabahan ako na kaming dalawa lang ang nasa tindahan. Kaya nag-alok ako. Gusto mo ng kape? At ng tsokolate na gawa ko. Magandang matikman mo. Sige. Salamat. Sa totoo lang, kanina pa ako gustong kumain ng tsokolate. Pumunta ako sa kusina at nagtimpla ng kape. Ang amoy ng kape mula sa espresso machine ay pumuno sa pagawaan. At maingat kong inilagay sa isang plato ang ilan sa mga tsokolate na pinaka-ipinagmamalaki ko. Praline, truffle, dark chocolate. Bawat isa ay may kanya-kanyang katangian. Nakaupo si Paolo sa isang maliit na mesa at naghihintay. Nakatingin siya sa labas ng bintana, tila malalim ang iniisip. Heto na, ito ang mga tsokolate na pinaka-ipinagmamalaki ko. Bawat isa ay ginawa ko ng may pag-iingat. Iniabot ko ang plato. Kinuha ni Paolo ang isa at dahan-dahan itong sinuri. Pinagmasdan niya ang hugis, kulay, at texture ng tsokolate at maingat na inilagay sa kanyang bibig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang nginuya. Maya-maya, nanlaki ang kanyang mga mata. Wow, ang sarap. Ang pakiramdam na natutunaw sa bibig. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Grabe, ganyan, di ba? Yan ang praline chocolate. Gawa sa tradisyonal na paraan ng Belgium. Mayroong hazelnut paste sa loob. Praline. Ang ganda ng pangalan. At talagang espesyal ang lasa. Mukhang taos-puso ang pagkagusto ni Paolo. Hindi ito mukhang pagpapanggap. Habang pinapanood ko siya, nakaramdam ako ng pagmamalaki. Laging masaya na makita ang isang tao na ganito kagusto sa aking gawa. Ito ang dahilan kung bakit ko ipinagpapatuloy ang trabahong ito. Tikman mo rin ang iba. Ito, may hazelnut sa loob. At ito naman dark chocolate. 70% ang cacao content. Isa-isa kong ipinaliwanag. Masigasig na nakinig si Paolo habang tinitikman ang bawat tsokolate. Palagi siyang humahanga. Grabe ka, Stella. Ikaw lang ang gumawa ng lahat ng ito? Oo, mag-isa. Bigla kong napagtanto. Ito ang unang pagkakataon na kasama ko ang isang lalaking hindi ko kilala sa isang lugar. At sa aking tindahan pa, habang pinagsasaluhan ang tsokolate na gawa ko. Unang beses kong maranasan ito. Kakaibang kilig.
Parang bumibilis ang tibok ng puso ko at medyo umiinit ang aking mukha. Nangangalay ang dulo ng aking mga daliri. Ito pala ang kilig, sabi ko sa isip ko. Isang damdamin na hindi ko pa naramdaman. Ang damdaming nababasa ko lang sa libro, napapanood sa pelikula, at naririnig sa mga kaibigan. Ang kilig. Stella. Nagsalita si Paulo. Bakit? Nagulat kong sagot. Puwede ka bang gumawa ng hot chocolate? Siyempre. Masarap ang hot chocolate ko. Sigurado ako diyan. Kung ganoon. Pwede bang subukan kong gumawa? Gusto kong matuto. Ha? Nagulat ako. Gusto niyang subukan? Turuan mo ako ng recipe. Gusto kong subukan. Interesado akong malaman kung paano ito ginagawa. Nagningning ang mga mata ni Paulo. Parang isang bata na puno ng kuryosidad. Sige, punta tayo sa kusina. Ituturo ko sa'yo ng maayos. Sabay kaming pumasok sa kusina. Habang inilalabas ko ang mga sangkap, isa-isa kong ipinaliwanag. Una, painitin mo ang gatas. Hindi masyadong mainit. Tamang-tama lang. Napakahalaga ng temperatura. Gaano kainit? Kapag inilubog mo ang daliri mo, mainit-init pero hindi nakakapaso. Mga 60 hanggang 70 degrees. Seryosong nakinig si Paulo. Mukhang gusto niyang isulat. Pagkatapos, ilagay mo ang tsokolate na gawa ko at dahan-dahang haluin hanggang sa matunaw ng tuluyan. Huwag masyadong mabilis. Ganito? Maingat na humalo si Paulo. Ang galing mo. Ganyan lang, ipagpatuloy mo ang paghalo. May ritmo. Magkatabi kaming gumawa ng hot chocolate. Masikip ang kusina kaya minsan, dumidikit ang braso ni Paulo sa braso ko. Sa tuwing nangyayari iyon, medyo nanginginig ako. Parang may kuryenteng dumadaloy. Ano to? Bakit ganito? Naguguluhan ako sa isip ko. Pero hindi masama. Sa katunayan, gusto ko ang ganitong kalapit sa isang tao. Ang sabay na paggawa ng isang bagay. Tapos na, masayang sabi ni Paulo. Wow, ang galing mong gumawa. Perpekto. Ngayon, inumin na natin? Inilagay namin ang hot chocolate sa mga tasa at bumalik sa mesa. Habang sabay kaming umiinom, bigla kong naisip. Ito ang pag-ibig. Kahit hindi ko alam kung ano ang pag-ibig, naisip ko na baka ito na ang simula. Ang sabay na paggawa, pagsasalo, pagtawa. Alam kong isang imposibleng imahinasyon, ngunit hindi ko maiwasang isipin ito. Ang imahe na sabay naming pinapatakbo ang tindahan, araw-araw na gumagawa ng tsokolate, umiinom ng kape, nag-uusap. Sabay na gumigising sa umaga, sabay na kumakain ng hapunan. Mukhang okay naman. Naglakas loob ako. Paulo, bakit? May girlfriend ka ba? Pagkasabi ko noon, nagsisi ako. Masyado bang prangka? Masyado bang mabilis? Ngunit hindi nataranta si Paulo at ngumiti. Wala. Wala akong girlfriend ngayon. Matagal na akong puro trabaho, kaya wala akong oras para sa ganyan. Ang prangka mo naman, Stella. Ikaw ang unang taong direktang nagtanong sa akin yan. Karaniwan, paligoy-ligoy pa sila. Nakangiting sabi ni Paulo. Namula ang aking mukha. Nagtatanong lang, masyado ba akong prangka? Hindi. Gusto ko ang pagiging tapat mo. Gusto ko ang ganyan. Gusto ko ang ngiti ni Paulo. Mainit at ramdam ang sinseridad. Nang tingnan ko siyang muli, mukhang gwapo rin pala siya. Hindi ko napansin noong una, pero nang tingnan ko ng mabuti, kaakit-akit siya. Nagpatuloy kami sa pag-uusap. Hindi namin namalayan ang oras. Nakita naming lumulubog na ang araw sa labas ng bintana, ngunit hindi namin pinansin. Paolo, gaano ka katagal dito sa Bruges? Maingat kong tanong. Bigla akong naging interesado. Ang orihinal na plano ko ay pumunta sa Brussels pagkatapos ng 2 araw. Brussels? Oo. May gusto akong pag-aralan doon na may kinalaman sa politika. Gusto kong makita ang European Parliament at bisitahin ang mga political research institutes sa Brussels. Pagkatapos ng 2 araw, masyadong mabilis. Sobrang bilis. Kung maghihiwalay tayo ng ganito, baka hindi na tayo magkita. Nalungkot ako, nanikip ang aking dibdib,
At napagtanto ko, may gusto na ako sa taong ito. Ilang oras pa lang kaming magkakilala, pero nahulog na ako. Ayoko nang itago ang aking nararamdaman. Kailangan kong gumawa ng paraan kung palalampasin ko ang pagkakataong ito habang buhay akong magsisisi. Nagpasya ako. Maglakas loob ka, Stella. Huwag mong palampasin ang pagkakataong ito. At nagpasya akong gumawa ng isang espesyal na alok. Lumalim na ang gabi. Tahimik na ang kalye sa labas ng tindahan. Nawala na ang ingay ng araw at tanging ang ilaw ng mga poste na lang ang nagbibigay liwanag sa eskinita. Paminsan-minsan, maririnig ang yabag ng mga dumadaan. Nakaharap ko si Paulo. Kailangan kong magsalita. Kailangan kong maglakas loob. Kung mag-aatubili ako, mawawala ang pagkakataon. Paulo. Bakit? May alok ako sa'yo. Huminga ako ng malalim. Kumakabog ang aking dibdib. Anong alok? Sa totoo lang, dahil sa braso ko, mahihirapan akong patakbuhin ang tindahan mag-isa sa ngayon. Sinabi rin ng doktor na hindi ako dapat magpilit ng 1 linggo. Nakabenda pa rin ang aking kaliwang braso. Masakit kapag iginagalaw. Kaya, puwede mo ba akong tulungan ng 1 linggo lang? O kahit ilang araw lang, tulungan? Sa tindahan? Oo. Tulungan mo akong gumawa ng tsokolate. Siyempre, babayaran kita. Tamang bayad. Sandaling nag-isip si Paulo. Kinakabahan ako. Paano kung tumanggi siya? Paano kung isipin niyang kakaiba ako? Sa totoo lang, nagpasya akong maging tapat. Ayoko nang magtago. Gusto kong makasama ka pa ng mas matagal. Ha? Habang kasama kita ngayong araw, naging komportable ako. Matagal na mula noong huli akong nakipag-usap at tumawa kasama ang isang tao. Gusto ko ang oras na iyon. Medyo nanginginig ang boses ko. At sa totoo lang, may gusto ako sa'yo. Alam kong kakaiba na sabihin ito sa isang taong ngayon ko lang nakilala, pero totoo ito. Nagulat si Paulo. Masyado ba akong prangka? Kung naiilang ka, pwede kang tumanggi. Hindi! Nagulat lang ako. Dahil sa pagiging tapat mo, ngumiti si Paulo. Sa totoo lang, nag-enjoy din ako ngayong araw. Ang oras na kasama kita. Sa buong paglalakbay ko, ikaw ang unang taong naging komportable akong kasama. Talaga? Oo. Pero, nag-isip si Paulo. Hindi ko alam kung magaling akong gumawa ng chocolate. Wala akong karanasan. Ang paggawa ng hot chocolate kanina ang una kong beses. Okay lang, ituturo ko sa'yo. Hindi mahirap. Mas madali kaysa sa inaakala mo. At dahil sa visa ko, hindi ako pwedeng magtrabaho ng opisyal. Tourist visa lang ang dala ko. Hindi mahalaga ang pera. Gusto ko lang makasama ka. Sapat na ang pagtulong mo. Taos-puso kong sinabi. Matagal na nag-isip si Paulo. Tumingin siya sa labas ng bintana, hinawakan ang tasa ng kape. Mukhang magiging espesyal na karanasan ito. Hindi pa ako nakapagtrabaho sa isang paggawaan ng tsokolate. At ang pagtulong sa isang taong nasaktan ay isang makabuluhang bagay. Masaya rin ako kung makakatulong ako. Tumango si Paulo. Sige, tutulungan kita ng 1 linggo. Talaga? Napasigaw ako sa tuwa. Muntik na akong tumayo. Oo. Pero kailangan kong i-postpone ang biyahe ko sa Brussels. Pasensya na. Masyado ba akong makasarili? Hindi. Sa katunayan, magiging bagong karanasan ito. Pwede naman akong pumunta sa Brussels sa ibang araw. Taos-puso ang ngiti ni Paulo. Salamat, Paolo. Maraming salamat. Ako dapat ang magpasalamat. Sa pagbibigay mo ng ganitong espesyal na alok, nang gabing iyon, nagplano kami. Simula bukas, pupunta si Paulo sa tindahan para tulungan ako. Ituturo ko sa kanya ang mga pangunahing gawain at sabay kaming gagawa ng tsokolate. Nagkasundo kaming magkita ng 8 ng umaga. Pagkaalis ni Paulo, naiwan akong mag-isa sa tindahan. Pumasok ako sa maliit na bahay at humiga sa kama. Nakikita ko ang kalangitan ng Bruges sa labas ng bintana. Kumikinang ang mga bituin. Maliwanag din ang buwan. Maraming pumasok sa isip ko. Sa nakalipas na ilang taon, puro trabaho lang ang inatupag ko.
Natatakot ako na baka mapabayaan ko ang tindahan, na baka mabigo ko ang aking pamilya. Kaya wala akong ibang ginawa, walang oras para sa pag-ibig. O sa totoo lang, natatakot ako na kapag nagmahal ako, hindi ako makakapag-focus sa trabaho, na baka masira ko ang trabaho dahil sa pag-iisip sa kanya. Ngunit nang makilala ko si Paulo, nagbago ang isip ko. Hindi ba dapat mabuhay rin ako para sa sarili ko? Mahalaga ang tindahan, pero mahalaga rin ang kaligayahan ko. Mahalaga rin ang buhay ko. Sa isang taong tulad ni Paulo, mukhang okay lang na nasa tabi ko siya. Sa katunayan, mukhang mas maganda pa. Kung magkasama kami, mukhang mas magiging masaya ang trabaho. Isang taong matatag, maalaga, at mapag-unawa. Baka siya na ang tadhana ko. Alam kong isang imposibleng pag-iisip, ngunit hindi ko maiwasang isipin ito. Ang imahe na sabay naming pinapatakbo ang tindahan ni Paulo. Sabay na gumagawa ng tsokolate, tinatanggap ang mga customer. Sa gabi, sabay na kumakain ng hapunan. Sa weekend, sabay na namamasyal sa Bruges. Mukhang napakasaya ng ganoong buhay. Masyadong maikli ang isang linggo. Nalulungkot na ako. Ngunit naisip kong gagawin ko ang lahat sa loob ng isang linggo. Ipapakita ko kay Paulo ang aking tunay na nararamdaman. Kung anong klaseng tao ako. At baka magustuhan din ako ni Paulo. At sino ang nakakaalam? Baka pareho kami ng nararamdaman. Gusto kong maniwala roon. Kinaumagahan, maaga akong gumising para maghanda. Mas pinag-isipan ko ang aking damit kaysa karaniwan. Inayos ko ang aking buhok. Naglagay din ako ng kaunting makeup. Hindi ko ito ginagawa dati. Mahalaga ang unang impression. Ay, hindi. Tapos na pala ang unang impression. Pero kahit na, binuksan ko ang pinto ng tindahan at naghintay. Ilang beses kong tiningnan ang relo. Parang ang bagal ng oras. Hindi nagtagal, dumating si Paulo. Eksaktong 8 ng umaga. Magandang umaga, Stella. Tuloy ka. Masaya akong bumati. Simula ngayon, aalagaan kita. Ako rin, aalagaan kita. At ganoon nagsimula ang aming isang linggo. At ang linggong iyon, ang magiging pinakamasayang panahon sa aking buhay. Hindi ko pa alam noon. Kinabukasan, araw-araw nang pumupunta si Paulo sa tindahan. Noong una, hirap siya. Siyempre, hindi madali ang paggawa ng tsokolate. Ang pagkontrol sa temperatura, tamang halo ng mga sangkap, tamang oras ng pagbuhos sa molde bawat isa ay isang maselang gawain. Napakahalaga ng temperatura. Kung masyadong mainit, titigas ang tsokolate. Kung masyadong malamig, hindi ito hahalo ng maayos. Isa-isa kong ipinaliwanag. Ganito, seryosong ginaya ni Paulo. Seryoso ang kanyang mukha habang nagfo-focus. Hindi perpekto ang aming komunikasyon. Minsan, nahihirapan akong humanap ng salita. Minsan, hindi maintindihan ni Paulo ang aking Dutch accented English. Ngunit mabilis matuto si Paulo. Eksakto niyang ginagaya ang ipinapakita ko at sinusubukan ulit kahit magkamali. Hindi siya sumusuko. Ama kong gaygan anang balase. Ama kong gaygan anang balase. Wow, Paulo, ang galing mo. May talento ka yata. Pagkalipas ng ilang araw, kaya na ni Paulo ang mga pangunahing gawain mag-isa. Isang bagay na karaniwang inaabot ng ilang taon. Pero mabilis itong natutunan ni Paulo. Magaling ang kanyang mga kamay. At higit sa lahat, gusto niya talagang matuto. May talento ka yata. Karaniwan. Hindi ganito kabilis matuto. Hindi. Magaling ka kasing magturo. Madali mong ipinapaliwanag. Mapagkumbabang sagot ni Paulo. Masaya ang oras na magkasama kami sa trabaho. Sa umaga, sabay kaming naghahanda ng mga sangkap, gumagawa ng tsokolate, at tinatanggap ang mga customer. Sa tanghalian, sabay kaming kumakain ng sandwich habang nag-uusap. Nagtataka ang mga customer kay Paulo. Kumuha ka ng empleyadong Asyano? Hindi po. Tumutulong lang po siya sandali. Nakangiti kong paliwanag. Mukha kayong magkasintahan. Nang tanungin ito ng isang matandang customer, namula ako. Ngunit sa loob-loob ko, masaya ako. Mukha kaming magkasintahan. Nalagpasan namin ang mga abalang oras. Weekend kaya maraming customer, ngunit dahil kay Paulo,
Mas madali ito kaysa sa inaasahan. Mas mabilis kapag dalawa kami. Pagsapit ng gabi, nag-alok ako. Maaga tayong magsara ngayon? Gusto kong mamasyal kasama ka. Siye. Gusto ko ring mas makita ang Bruce. Isinara namin ang tindahan at pumunta sa sentro ng Bruges. Naglakad kami sa mga eskinita ng medyebal na bayan habang nag-uusap ng kung ano-ano. Ikinuwento ni Paulo ang Pilipinas at ipinaliwanag ko naman ang kasaysayan ng Bruges. Napakagandang lungsod ng Bruges. Parang huminto ang oras, sabi ni Paulo. Dito ako ipinanganak at lumaki. Hindi ko gaanong alam ang ibang lugar. Hindi mo ba gustong pumunta sa ibang lugar? Minsan. Pero ito ang aking tahanan. Dito ako pinakakomportable. Lulubog na ang araw. Napakaganda ng sunset. Ang langit ay kulay kahel at rosas. Paolo, bakit? Gusto mo bang sabay tayong maghapunan mamaya? Sa pagawaan. Medyo nanginginig ang boses ko. Sa pagawaan? Oo. Magluluto ako. At pagkatapos ng sandaling pag-aatubili, sinabi ko, at iinom tayo ng alak. May espesyal akong alak. Ngumiti si Paulo. Sige. Excited na ako. Siguradong masarap din ang luto mo. Bumalik kami sa pagawaan. Kinuha ko mula sa wine fridge ang alak na matagal ko nang itinatago. Alak na inilaan ko para sa isang espesyal na araw. Isang Belgian red wine. Espesyal na araw ba ngayon? Tanong ni Paulo. Oo, espesyal na araw. Dahil espesyal na nakilala kita. Nakangiti kong sagot. Sabay naming inihanda ang hapunan. Nagluto ako ng pasta, naghanda ng salad, at inayos ang mesa. Tumulong din si Paulo. Naghiwa siya ng gulay, nag-ayos ng mga plato, at nagpatugtog ng musikang may magandang ambiyanse, jazz music. Wow, ang ganda. Parang nasa restaurant, sabi ni Paulo. Kain na. Magkaharap kaming nagsimulang kumain. Binuksan namin ang alak at nag-toast. Salamat sa araw na ito. Ikaw rin. Salamat sa'yo. Nagkaroon ako ng napaka-espesyal na karanasan. Nagpatuloy ang usapan habang kumakain. Habang umiinom kami ng alak, naging mas komportable ang aming pakiramdam. Mas lumalim ang aming usapan. Para sa dessert, inilabas ko ang tsokolate. Ito ang paborito ko sa lahat ng tsokolate ko. Dark chocolate na may lasang orange. Ang sarap. Ang galing mo talaga. Mukhang nasisiyahan si Paulo. Uminom pa kami ng alak. Medyo nalasing na yata ako. Uminit ang aking mukha at naging magaan ang aking pakiramdam. Parang lalabas na sa bibig ko ang mga salitang hindi ko karaniwang sinasabi. Paulo, bakit? Paano kaya kung dito ka nalang manirahan? Naglakas loob akong magtanong. Dito? Oo. Kasama ko. Sabay nating patakbuhin ang tindahan. Sabay tayong manirahan dito sa Bruges. Sandaling nag-isip si Paulo. Mukhang masaya yan. Masaya ang paggawa ng tsokolate at napakaganda ng Bruges. Hindi masama na manirahan sa isang lugar na ganito kapayapa. Talaga? Lumakas ang boses ko. Oo. Kung posible yan, mukhang magiging masayang buhay yan. Ibang-iba sa buhay sa Pilipinas. Sa sagot ni Paulo, hindi ko na napigilan. Inilapag ko ang aking baso ng alak, sa totoo lang. Noong una, wala akong gaanong interes sa'yo. Gusto ko lang ng tulong. Masakit ang braso ko at kailangan ko ng katulong sa trabaho. Pero habang magkasama tayo, nagbago ang isip ko. Ganap na. Nanginginig ang aking boses. Lagi kitang naiisip. Pagkagising ko sa umaga, ikaw ang una kong naiisip. Bago ako matulog sa gabi, iniisip din kita. Stella, ayokong pumunta ka sa Brussels. Gusto kong manatili ka dito. Kasama ko. Inamin ko ang aking tunay na nararamdaman. Nagulat si Paulo, ngunit maya-maya'y ngumiti ng malumanay. Sa totoo lang, naakit din ako sa'yo. Talaga? At habang tumatagal, lalo kitang nagugustuhan. Ang oras na kasama kita, ikaw ang unang taong naging komportable akong kasama. Bumilis ang tibok ng puso ko. Kung ganoon. Tayo. Oo. Gusto kitang makilala ng mas mabuti, Stella. Seryoso.
Sa sinabi ni Paulo, naiyak ako dahil sa tuwa. Nagkatinginan kami at dahan-dahan kaming naglapit. Sa ibabaw ng mesa, naglapit ang aming mga mukha. Naglapat ang aming mga labi. Unang beses kong maramdaman ito. Malambot, mainit, at matamis. May halong lasa ng alak. Parang huminto ang oras. Parang kaming dalawa lang ang nasa mundo. Pagkatapos ng halik, mahigpit naming niyakap ang isa't isa. Salamat, Paolo. Ako dapat, Stella. Nang gabing iyon, hindi na umuwi si Paolo sa kanyang tinutuluyan. Magkasama kaming nagpalipas ng gabi. Sa maliit na kama ng aking bahay, magkayakap kaming natulog. Unang beses kong makasama ang isang lalaki sa gabi. Ngunit hindi ito awkward. Sa katunayan, napaka-natural nito. Kinaumagahan, paggising ko, nasa tabi ko si Paulo. Hindi pala panaginip. Napangiti ako. Ngayon, magsisimula ang aming tunay na kuwento. Mula noon, naging kami na. Inayos ni Paulo ang kanyang tinutuluyan at nagsimulang manirahan sa aking bahay. Sabay kaming nag-aalmusal, sabay na nagbubukas ng tindahan, sabay na nagtatrabaho, at sabay na naghahapunan. Stella, tikman mo tong tsokolate. Sige, tingnan ko. Perpekto. Araw-araw kaming masaya. Pati ang mga customer, napapangiti kapag nakikita kami. Ang ganda niyong tingnan na magkasintahan. Salamat po. Nahihiya ako, pero masaya. Lumipas ang 1 buwan, 2 buwan, at malapit ng 3 buwan. Ang bilis ng panahon. Isang araw, seryosong nagsalita si Paulo. Stella, mag-usap tayo. Tungkol saan? Tungkol sa ating hinaharap. Nanlamig ako. Kailangan ko nang bumalik sa Pilipinas. Ano? 3 buwan na ako dito. Hindi ako pwedeng manatili dito ng tuluyan. Mabigat ang boses ni Paulo. Bakit hindi? Hindi ba pwedeng dito ka nalang manirahan kasama ko? Nagmamadali kong tanong. Stella, may mga kailangan akong gawin sa Pilipinas. Hinawakan ni Paulo ang aking kamay. At mayroon ding problema sa visa. Mga praktikal na problema. Kung ganoon, paano na tayo? Nanginginig ang aking boses. Kaya nga, planuhin natin ang ating hinaharap. Hinaharap? Oo. Kung gusto nating magpatuloy, kailangan nating magdesisyon. Huminga ako ng malalim. Hindi ko yata kayang mabuhay nang wala ka, Paulo. Ako rin. Kung ganoon, magpakasal tayo. Bigla ko itong nasabi. Ano? Nagulat si Paulo. Magpakasal tayo at dito tayo manirahan. Stella, ayaw mo bang magpakasal sa akin? Naiiyak na ako. Hindi yan. Hirap na sabi ni Paulo. Gusto ko ring magpakasal sa'yo. Pero may mga kailangan akong gawin sa Pilipinas. Doon ako magsisimula ulit. Kung ganoon. Nagpasya ako. Ako ang pupunta sa Pilipinas. Ano? Susundan kita sa Pilipinas. At doon tayo maninirahan. Stella, pero paano ang tindahan mo? Isasara ko. Matigas kong sabi, pero masyadong mabilis yan. Pag-isipan mo munang mabuti. Napag-isipan ko na. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Paulo. Bigyan mo ako ng 1 taon. Sa loob ng 1 taon, mananatili ako dito at aayusin ang tindahan. At pagkatapos ng 1 taon, pupunta na ako sa Pilipinas. Sigurado ka ba dyan? Oo. Kahit saan. Basta kasama kita. Matagal na nag-isip si Paulo. Sige. Pagkatapos ng 1 taon, sabay tayong pupunta sa Pilipinas. Talaga? Oo. At lumuhod si Paulo. Stella, will you marry me? Tumulo ang luha sa aking mga mata. Oo. Mahigpit naming niyakap ang isa't isa. Nang araw na iyon, nag-propose kami. Pagkatapos noon, sinimulan kong ayusin ang pagsasara ng tindahan. Ang pinakamahirap ay ang kumbinsihin ng aking ama. Papa, pupunta po ako sa Pilipinas. Ano? Nagulat ang aking ama. Nakilala ko po si Paulo. Magpapakasal po kami at magsisimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Stella, anak, paano ang tindahan? Ibebenta ko po. Ang pera, gagamitin ko para magtayo ng bagong tindahan sa Pilipinas.
Matagal na hindi nagsalita ang aking ama. Sigurado ka na ba dyan? Opo, Papa. Mahal na mahal ko po si Paolo. Huminga ng malalim ang aking ama. Sige, kung dyan ka masaya, sang-ayon si Papa. Salamat po, Papa. Mahigpit kong niyakap ang aking ama. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Sa panahong iyon, nabuntis ako. Stella, magkaka-baby na tayo. Sobrang saya ni Paolo. Naibenta ang tindahan sa magandang presyo. Isang matagal ng regular na customer ang bumili. Salamat. Ipinagkakatiwala ko sa inyo. Dumating na ang araw ng aming pag-alis. Sa sasakyan papuntang airport, tiningnan ko ang Bruges. Ang lugar kung saan ako ipinanganak at lumaki. Ang lugar na puno ng aking mga alaala, paalam Bruges. Nagpaalam ako, sumakay kami sa eroplano, papuntang Pilipinas. Magsisimula na ang bagong buhay. Nakakatakot, pero nakakakilig din. Hinawakan ni Paulo ang aking kamay. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat. Oo, naniniwala ako. Ngumiti ako. Ngayon, magsisimula na ang aming tunay na kuwento. Hindi ko malilimutan ang araw na dumating kami sa Pilipinas. Pagbaba namin sa NAIA, lahat ay bago sa akin. Ang mga signboard, ang mga tao, ang mga ingay, mga karatula na puno ng Tagalog, mga taong mabilis kumilos. Isang wika na hindi pamilyar sa aking pandinig. Ito pala ang Pilipinas. Tumingin ako sa paligid. Huwag kang kabahan. Masasanay ka rin, sabi ni Paulo habang hawak ang aking kamay. Pumunta kami sa probinsya ni Paulo, isang maliit na lungsod. Mula Maynila, mga 2 oras na biyahe. Dito ako lumaki, tahimik at maganda. Ibang-iba sa Bruges, ngunit may sariling ganda. Isang maliit na lungsod na napapalibutan ng mga bundok, mga taong relax na naglalakad. 9 buwan na akong buntis, at ilang araw pa lang sa Pilipinas. Nanganak na ako. Stella, kaya mo yan. Sobrang sakit. Ngunit dahil nasa tabi ko si Paulo, nakayanan ko. At sa wakas, isang maliit na buhay ang inilagay sa aking mga braso. Baby, baby natin. Naiyak ako, luha ng kagalakan, isang magandang anak na babae na kamukha ko. Blonde, may asul na mata, at medyo hawig sa aking mukha. Anong ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Paulo. Amelie. Amelie na lang. Amelie. Ang ganda ng pangalan. Amelie, sa French, ay nangangahulugang masipag. Nais namin na lumaki ang aming anak na masipag at masaya. Pagkatapos kong manganak, habang nagpapagaling, nag-isip ako, ano na ang susunod kong gagawin? Gusto kong magtayo ng tindahan ng tsokolate, ngunit hindi ko alam kung saan magsisimula. Nag-research si Paulo. Mahal, nakahanap ako ng magandang commercial area. Tingnan natin. Talaga? Tara. Naglibot kami sa iba't ibang lugar. At nakahanap kami ng perpektong lugar. Isang maliit na tindahan sa sentro ng lungsod. Malapit sa isang universidad. At sa isang kalye na maraming kafe, pumili kami ng lugar sa Tagaytay. Ano sa tingin mo dito? Maganda. Maganda ang lokasyon. At maraming kabataan ang dumadaan. Nagustuhan ko ito. Pumirma kami ng kontrata at inihanda ang tindahan. Inilagay namin ang mga kagamitan na dinala namin mula sa Bruges at inayos ang interior. Pininturahan namin ang pader ng light beige at isinabit ang mga litrato na kinunan namin sa Bruges, Stella's Chocolates. Nang ikabit namin ang signboard, naantig ako. Isang bagong simula, ang mga sangkap ay ipapadala mula sa Bruges. Ang aking supplier doon ay pumayag na magpadala. Mahalaga ang kalidad. Gusto kong dalhin ang tunay na lasa ng Bruges. Dumating na ang araw ng pagbubukas. Kinakabahan ako. Magugustuhan kaya ng mga Pilipino ang aking tsokolate? Pumasok ang unang customer. Welcome po. Wow, ang bango ng tsokolate. Tikman niyo po. Tinikman ng customer ang tsokolate at nanlaki ang kanyang mga mata. Ang sarap nito. Saan po kayo natuto? Sa Belgium po. Belgium? Tunay na Belgian chocolate po ito? Opo.
tradisyonal na paraan. Nagsimulang kumalat ang balita. Masarap daw yung tsokolate doon. Galing daw sa Belgium ang gumagawa. Dumami ang mga customer, mas naging matagumpay ito kaysa sa Bruges. Malaki ang demand ng mga Pilipino para sa premium chocolate, lalo na ang mga kabataan. Grabe, Stella, ang lakas! Masaya rin si Paulo. Mukhang naa-appreciate ng mga Pilipino ang tunay na tsokolate. Sobrang saya ko rin. Pagkalipas ng ilang buwan, naging sikat na lugar ang aming tindahan. Marami nang nag-post sa social media at binisita kami ng mga food blogger. Tunay na Belgian chocolate sa Pilipinas. Parang nasa Europe ako. Ang praline chocolate ang pinakamasarap. Dumami ang mga review. Lumaki ng malusog si Amelie. 3 taon na siya. Mommy, choco po. Paborito ni Amelie na tumambay sa aking tindahan. Amelie, tingnan mo. Gawa ni Mommy. Wow, ganda. Nagningning ang mga mata ni Amelie. Parang nakikita ko ang aking sarili noong bata pa ako. Ang masayang ako sa tindahan ni Lolo. Gusto mo ring gumawa ng tsokolate paglaki mo? Opo, gaya ni Mommy. Masayang sagot ni Amelie. Napangiti ako habang nakakaramdam ng nostalgia. Balang araw, hindi rin malilimutan ni Amelie ang mga alaala niya dito, gaya ko sa Bruges. Minsan, namimiss ko ang Bruges. Ang mga eskinita ng medieval na bayan, ang mga oras na kasama ko ang aking ama, ang mga mapayapang hapon na naglalakad sa tabi ng kanal. Ngunit hindi ako nagsisisi. Sa Pilipinas, nakabuo ako ng bagong pamilya at nakamit ang bagong pangarap. Stella, ang dami nating customer ngayon, sabi ni Paolo sa gabi. Oo, sobrang salamat. Saan? Sa pagdala mo sa akin sa Pilipinas. Niyakap ko si Paolo. Hindi. Ako dapat ang magpasalamat. Sa pagsuko mo ng lahat para sa akin. Hindi ako sumuko. Pumili ako. Ang buhay na kasama ka. Nagkatinginan kami. At ngumiti. Mommy! Daddy! Tumakbo si Amelie. Sali ako! Si anak. Nagyakapan kaming 3. Ito ang kaligayahan. Taos-puso kong naramdaman. Mas matamis pa kaysa sa tsokolate ng Bruges. Ang Pilipinas ay naging bago kong tahanan. Nagbigay ito sa akin ng matatag na kinabukasan, isang mapagmahal na pamilya, at isang matagumpay na negosyo. Salamat, Pilipinas. Nagpasalamat ako sa isip ko. At sa hinaharap, patuloy akong mabubuhay ng masaya dito, kasama si Paulo at Amelie. Kapag narinig ni Amelie ang kuwentong ito paglaki niya, ano kaya ang sasabihin niya? Ang tapang pala ni Mommy. Isinuko ang lahat para sa pag-ibig. Siguradong ganoon. At balang araw, hahanapin din ni Amelie ang kanyang sariling pag-ibig. Sana maging isang taong may lakas ng loob na pumili. Gaya ko, ngayon, kailangan na naming kumain ng hapunan. Naghanda ako ng masarap na hapunan ngayon. Ang adobong luto ni Paulo. Noong una, kakaiba sa panlasa ko. Pero ngayon, ito na ang paborito kong pagkain. Tara, kain na tayo. Opo. Nagsisimula na ang masayang hapunan ng aming pamilya. Kamusta ang kuwento ngayon? Kung nagustuhan nyo, mag-subscribe, i-like, at i-activate ang notification para sa mas marami pang kuwento. Sumali sa aming membership at pindutin ang hyper button para maibahagi ang mga nakakaantig na kuwento sa mas maraming tao. Salamat sa panonood.